Kanila at karaniwan may edad 14 ang pinakabata. Kinokontrata sila ng mga lalaki o mag-asawang nais magkaanak at ang mga dalagitang ito ang nagsisilbing surrogate mother. Isa si Remy, di niya tunay na pangalan, sa aming nakausap. 17 taong gulang at nagpabuntis sa isang Chinoy. Sa susunod na buwan, manganganak na siya. At bagamat nalulungkot, wala daw siya magagawa kundi tumupad sa kanilang kasunduan na ibigay ang bata pagkapanganak niya. Anong sinasabi mo dun sa baby mo pag kinakausap mo? Sana sakali mong malaman niya pag siya na sana siya dahil sa akin, dala lang talaga ng pangalaman. Kahirapan ang pangunahing dahilan ni Remy kaya nagawa niyang maging isang baby maker. Isang Amerikano naman na nagsusubok na magkaanak sa 14 na taong gulang na dalagitang itatago natin sa pangalang Auring. Kailangan ko po. Dahil gusto ko po talaga, bata pa lang po gusto ko po makapagtapos ng pag-aaral. Para po, sa puntong yun, magagawa ko po yung gusto para po sa pamilya ko. Pagkatapos makapanganak, bahagi ng kasunduan ang buwan ng sustento kahit pa nakuha ng bata mula sa kanilang mga ina. 10,000 piso kada buwan ang usapan at 4,000 piso na iuuwi ng bugaw. Pero kung may naapektuhan sa gawain ito, walang iba kundi ang nagsisilbing ina ng mga sanggol dahil habang ginagawa nila ito ay tila nawawala naman daw sila ng respeto sa kanilang mga sarili. Sana lang ay magbago. Bakit? Kasi ako, syempre gusto ko rin po makasama mo. Nahiya po kung pag nalaman ko na ibang tao na ganito po ako. Ano lang po, isip ko na lang. Gusto ko po kasi makapag-aral. Ang Department of Social Welfare and Development naman, aalamin daw ang mga pangyayaring ito agad-agad. Para sa PNP, mahalagang papel ng mga magulang para gabayan ang mga kabataan. In the home, the parents itself dapat ay alagaan at pangalagaan natin ang ating mga anak para hindi